Ang devotion po natin ngayon ay kinalaman sa 5 ways to honor God. Paano po ba natin na-honor ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Una dito is honor God with your time. May question po dito na, how are you using precious time you have been given to glorify God? So sa pang-araw-araw natin buhay, ang una nating kailangan isa lang ala ay yung pagising sa umaga. Na tayo ay gumising pa, yung iba ay hindi na nagigising sa pagkatulog. So isa yun sa mga time na honor God, na pasasalamat sa Kanya. Ayon dito kay Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will added unto you." So, sa bawat spare time na meron tayo sa isang araw, or hindi lang dapat sa, halimbawa, Sunday goer lang, so dapat pasalamatan natin siya sa bawat minuto dumadaan sa atin. Isang blessing man to or mga pagsubok sa buhay, always honor God. Sumunod, honor God with your talents. So lahat naman tayo ay merong talent. Katulad ng pagsasayaw, dancing, sa pagkanta, sa mga music ministry, sa preaching, sa pagtuturo ng magandang balita ng Diyos, at sa giving. Ayon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 28, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo. Bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, mga apostol, kalawa, ang propeta, at ikatlo, ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, papagaling, ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at magsasalita sa iba't ibang wika. So, ang lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad, at na para maibalik natin sa Diyos ang papuri. Saka sa iba't ibang aspeto na pwede natin gawin, katulad ng pagtuturo, pagtutulong, at pagpapagaling, halimbawa ng mga doktor o iba pang mga profesyon, o ano man na meron tayo ngayon. Ikatlo, honor God with your temple. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, na sa inyo ay pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ibig sabihin nito, our body is a temple of God. Amen. Not is just the physical stone like church na pagkus ito po ay itong katawan natin na hiniram lang sa atin ng Diyos. Sa itong panandalian lamang, pero kailangan natin ingatan at pangalagaan, tulad ng sa mga bisyo, yan. Ano-ano pa ba yung mga nakakasira sa katawan natin? Pagpupuyat ng wala namang kabuluhan, katulad ng mga kabataan, halimbawa, ay yung pagpupuyat ng dahil sa laro. Yun. At sa mga matatanda naman ay yung bisyo, alak, sigarilyo,
droga, at kung ano pa man. Ika-apat, honor God with your treasure. So dito, ay nasusulat naman sa Mateo chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin nito, kailangan natin mag-alat o magbigay na bukal sa ating puso sa pagbibigay sa churches o sa ating pinagsisilbihang ministry. Ito ay kumbaga magiging salamin or magiging blessing mo na kung saan, kung ano man yung mabibigay mo na kaunting naipon mo or kung ano man na pagpapasalamat sa iyong mga biyayang natatanggap. So, isa yan sa mga pag-honor natin sa Diyos. At ang ika-5, honor God with your heart. Naayon kay Job, chapter 11, verse 13, surrender your heart to God, turn to Him in prayer, and give up your sins, even those you do in secret. So dito, ito ang summary nitong 4. So kung unang 4 ay nagagawa mo, pero hindi ito, kumbaga, bukal sa iyong puso. So parang hindi mo rin nagagawa kung ano man yung pag-honor mo sa Diyos. So dapat ito ay i-honor natin ng Panginoon, nagmumula sa ating puso, sa anumang aspeto ng ating ginagawa. Mapaliit man o malaking bagay, dapat natin siyang pasalamatan araw-araw. Ayun lang po, salamat. Amen.